Napulot ko ang isang sugatang diwata ahas habang natutulog. Gustong-gusto ko siyang yakapin at langhapin ang kanyang bango. Ngunit isang umaga, asawa ko, yakapin mo ako. Halikan mo ako at pakainin. Nagising si Buboy sa ingay. Pagdilat niya, gulat na gulat siyang makita ang isang batang babaeng loli na maputi ang balat na hindi niya alam kung saan nanggaling, handa nang sumugod sa kanyang kandungan. Agad niyang itinulak ang magandang babae, ngunit agad itong sumimangot, nagalit at itinayo ang siyam na puting buntot. Nakita mo na, nahawakan mo na, nagmamaang-maangan ka pa. Tama nga ang sinasabi ng mga ate, lahat ng lalaki ay baboy. Sa kanyang pagkabigla, biglang naalala ni Buboy ang isang bagay. Ang kulay ng tainga, ang pakiramdam hindi ba't ito ang maliit na ahas na napulot niya ilang araw na ang nakaraan. Hindi pa katagalan, dahil sa pagkakanulo ni Rowena, nag-inom siya mag-isa sa tabing ilog para magpawi ng sama ng loob. Nang balak na niyang sumigaw ng malakas para ilabas ang kanyang nararamdaman, isang kidlat ang pumunit sa kalangitan, kasunod ng kulog na parang bomba. Nagulat siya. Sa edad niyang ito, ngayon lang siya nakakita ng ganito katinding bagyo. Hindi kaya't may nagtatapat ng kanilang pag-ibig sa Ilog Pasig. Mukhang dumaranas sila ng isang pagsubok. Pagkatapos noon, nakarinig siya ng isang malakas na blag. May bumagsak sa ilog, nagdulot ng isang haligi ng tubig na bumulwak pataas. Hindi kaya't may nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa tulay, o may nagtapon ng bangkay. Agad niyang tiningnan ang ibabaw ng ilog. Sa ilalim ng ilaw ng kalsada, natuklasan niya agad ang isang figura na lumulutang sa tubig. Mukhang isang batang babae na nagpakamatay dahil sa pag-ibig. Ililigtas ba niya ito o hindi? Pagkatapos ng 3.5 segundo, hindi niya kayang tumayo at walang gawin. Tumalon siya sa tubig. Pagkalipas ng ilang sandali, nahirapan siyang makaakyat sa pampang, at itinapon ang mabalahibong nilalang sa damuhan sa tabi niya, pagkatapos ay humiga at hingal na hingal. Sa paglubog niya sa tubig kanina, hindi niya alam kung ano ang pumigil sa kanya sa paghinga, muntik na siyang mamatay. Aray! Ang sakit! Ako ang ika-7 prinsesa ng bundok ng mga diwata ahas. Paano mo ako nagawang itapon ng basta-basta? Ang sakit! Napakasama ng kanyang swerte. Hindi lamang siya tinamaan ng kidlat, kundi nawala pa ang kanyang inner pearl. Nang makabawi siya ng kaunting lakas para tingnan, natuklasan niya na ang kanyang nailigtas ay hindi isang batang babae, kundi isang maliit na ahas na medyo maitim. Nang makita niya ito, hindi niya napigilang mangilabot. Hindi kaya't nakakita siya ng multo dahil sa kalasingan. Sa pag-iisip nito, natauhan siya ng kalahati. Dagdag pa rito ang pagkabasa sa kanya ng tubig sa ilog, masasabing ganap na siyang natauhan. Kaya, walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at balak nang umalis. Nasira na ang buo kong katawan dahil sa kidlat at wala na akong lakas. Hoy, hindi mo naman siguro kayang iwanan ang isang kaibig-ibig na diwata ahas na tulad ko dito, hindi ba? Malakas ang ulan. Kung walang masisilungan, mag-ielo ako hanggang sa mamatay. Hindi niya narinig ang mga salitang ito, ngunit narinig niya ang isang tunog na oo, na halos ikadulas niya. Paglingon niya, nakita niya ang maliit na ahas sa damuhan. Mukhang ito ang naglabas ng tunog kanina. Hindi niya alam kung dahil ba sa alak kaya siya nagkalakas ng loob, o dahil sa kanyang kabutihan, bumalik siya sa tabi ng maliit na ahas. Natuklasan niyang humihinga pa ito ng mahina at umuumbok pa rin ang balahibo sa dibdib nito. Buhay pa ito. Siyempre, buhay pa ito, ngunit malapit ng mamatay. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay, hinawakan ang batok ng ahas, at binuhat ito. Sa kanilang probinsya, ginagawa rin ito ng mga tao kapag kumukuha ng aso. Mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Ahas ako, hindi kuting o tuta. Kung nakakaya pa nitong sumigaw, malamang na maililigtas pa ito. Tiningnan niya ang ibabaw ng ilog at tiniyak na walang anumang kakaiba, bago sundin ang hagdanan na malapit doon para umalis. Hindi nagtagal, pagod na pagod siyang umuwi sa bahay. Una, naghanap siya ng malinis na tuwalya para patuyuin ang tubig ulan sa katawan ng ahas, pagkatapos ay ginamit niya ang hairdryer para patuyuin ang balahibo nito. Ano ito? Ang init. Ang sarap. Hindi nagtagal pagkatapos nito, hindi na nakangiti ang maliit na ahas.
Nakita lang nitong binaliktad niya ito para ganap na ilantad ang tiyan at kalahati ng ibabang bahagi ng katawan, pagkatapos ay ginamit niya ang hairdryer para hipan ito. Hoy! Itigil mo! Bitawan mo ako! Huwag! Sa hitsura nito na parang nasisiyahan, narinig niya ang maliit na ahas na naglalabas ng tunog na ting-ting. Siya ay lubhang nasisiyahan. Mukhang babae ang ahas na ito. Gayunpaman, pagkatapos baligtarin ang kanyang mga binti, wala siyang nakitang anumang uka. Nang makita niyang humihinga na ito ng pantay-pantay, hindi niya alam kung makakaya ba nitong lampasan ang gabing ito. Nawala ang kanyang telepono at wallet. Hindi niya ito maidala sa ospital ng hayop. Bakit siya dapat mag-alala? Itatapon niya na lang ito sa basurahan kapag namatay ito. Buti na lang, hindi narinig ng maliit na ahas ang kanyang iniisip, kung hindi, tiyak na sisigaw itong muli. Sa wakas, inilagay niya ang maliit na ahas sa sofa, at naghanap ng tuwalya para takpan ang tiyan nito. Ito ang kanyang ugali mula pagkabata. Gaano man kainit ang panahon, kailangan niyang takpan ang kanyang tiyan. Pagkatapos, pumunta siya sa closet para maghanap ng malinis na damit na pantulog, nagsuot ng tsinelas, at pumasok sa banyo. Sira na ang bentilador sa banyo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-usisa, hindi niya ito maunawaan. Umiti siya ng mapait at sumuko. Sa katunayan, kapag malas ka, kahit tubig ay nakakasama. Sa makatuwid, kailangan niyang buksan ang pinto at maligo sa banig. Hindi niya alam na isang ahas ang nakabukas ang malalaking bilog na mata at pinagmamasdan siya ng may matinding kuryosidad. Kaya, ganito pala ang katawan ng isang lalaking tao. Bakit may dagdag dito kumpara sa mga ate? Ang flat din nito sa harap. Ang kakaiba. Habang naliligo, bigla niyang napagtanto na may mali. Lumingon siya at nakita ang maliit na ahas na napulot niya na pinagmamasdan siya ng maigi. Bagamat isa lamang itong hayop, hindi komportable na titigan siya nito. Kaya, nagmadali siyang maligo, nagpalit ng damit at humiga sa kama para matulog. Hindi nagtagal, umalingaw ang mabigat na paghinga sa silid. Sa sandaling ito, isang maliit na ahas ang tahimik na lumapit sa kama, dahan-dahang papalapit sa kanya, at sa wakas ay huminto sa harap niya. Sa isang iglap, ilang matutulis na kuko ang tumubo mula sa puti at rosas na mga paa ng ahas, at tahimik na inilagay sa kanyang makinis na leeg. Ang lalaking taong ito, hindi lamang itinapon ang katawan ng prinsesa na ito, kundi hinubaran at tiningnan pa ang buo kong katawan. Hindi ko mapapatawad ito. Nakita lamang niya ang matutulis na kuko na huminto sa ere sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay umatras. Ang mga mata ng maliit na ahas ay nagbunyag ng pag-aalinlangan. Kung kakalmutin niya siya, masasaktan siya, hindi ba? Nasaktan na siya ng husto kagabi nang tamaan siya ng kidlat na ikinawalan niya ng malay. Nang malaglag siya sa ilog, iniligtas siya ng lalaking ito. Sinabi ng mga ate na masama ang mga lalaking tao, ngunit kung papatayin niya siya, hindi ba't magiging walang utang na loob siya? Bukod dito, hindi pa siya nakapatay ng kahit isang kuneho, lalo na ng isang malaking tao na tulad nito. Ngunit ayon sa mga patakaran ng bundok ng mga diwata ahas, nakita na niya ang buo niyang katawan. Kung hindi niya siya papatayin, kailangan niyang pakasalan siya. Paano magagawa ng isang prinsesa na tulad niya na pakasalan ang isang mortal? Sa makatuwid, umupo ang maliit na ahas sa lugar, itinaas ang dalawang harapan na paa, at nagsimulang magbilang sa kanyang mga daliri. Papatayin o hindi papatayin? Papatayin o hindi papatayin? Nang bilangin niya ang huling kuko, bago pa man masabi ng maliit na ahas ang dalawang salita na hindi papatayin, isang malaking kamay ang bumagsak mula sa kalangitan, inilagay sa kanyang katawan, at mabilis siyang hinila sa kanyang yakap, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtulog. Natulala ang maliit na ahas. Hoy! Bitawan mo ako. Huwag hawakan ang tiyan ko. Huwag mong hawakan ito. Sira na. Hindi na ako malinis. Sinubukan ng maliit na ahas na kumawala, ngunit natuklasan na masyadong mahigpit ang pagkakayakap ng lalaking ito. Habang mas nagpupumiglas siya, mas hinahawakan siya nito ng mahigpit. Kung hindi dahil sa pagkawala niya ng inner pearl, dahil sa pagsubok, paano siya kaya ng isang mortal? Halos mabaliw na ang maliit na ahas. Nararamdaman niya na lahat ng kanyang mga kuko ay ginagamit ang kanilang lakas, ngunit walang anumang epekto. Bigla may naisip siya. Ang kailangan niya lang gawin ay maging isang tao.
Bagamat nawala ang kanyang inner pearl, nakalampas siya sa pagsubok ng kidlat. Mula ngayon, kung gusto niyang maging isang tao, magiging isang tao siya. Kung gusto niyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo, babalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Habang sinasabi niya ito, ginawa niya ito. Sa isang kinang ng pulang liwanag, ang ahas sa kanyang yakap ay patuloy na lumalaki. Ang balahibo sa kanyang katawan ay unti-unting nawala. Sa isang iglap, isang payat at graceful na figura ang lumitaw sa kama. Ngunit ang maliit na ahas ay nag-aalala lamang kung paano makatakas at nakalimutan ang kamay ng lalaki. Pagkatapos niyang maging isang tao, natural na bumagsak ang kamay ng lalaki sa isang malambot na tambak. Sa kawalan ng malay, pinisil niya ito ng 2 beses. Bastusan. Bastusan. Napakabastusan. Nagmamadaling hinawakan ng maliit na babae ang kamay ng lalaki at itinapon ito sa isang tabi. Sinamantala niya ang pagkakataon para mabilis na dumulas sa kama. Ang mga tao ay napakatakot. Sa kanyang maganda at maliit na figura, may nakasimangot sa kanyang pisngi. Ang kanyang rosas at mapupulang pisngi ay dahan-dahang tinatapik ang kanyang dibdib. Ang kanyang malaki at nagniningning na mga mata ay puno ng luha na nakatingin sa lalaking natutulog sa kama. Ang kanyang malambot na buhok ay nakakalat sa kanyang mapuputing balikat. Mukha siyang isang dalaga sa edad na 18 o 19. Dahil wala siyang kapangyarihan, hindi siya makalikha ng mga damit. Nang makita niyang natutulog pa rin siya ng mahimbing, hindi na nag-abala ang maliit na babae. Pagkatapos, tiningnan niya ang kabinet sa tabi niya at naghanap ng ilang gamit. Puno ng pagkadismaya ang mukha ng maliit na babae. Bakit puro panlalaking damit lang? Wala man lang magagandang damit na tulad ng mga ate. Pagkatapos ng mahabang panahon, nakahanap ang maliit na babae ng puting shirt. Ito ay pagtitiyagaan ko na. Kaya nagmamadali niyang kinuha ang puting shirt at isinuot ito. Pagkatapos niyang isuot ito, lubhang nasiyahan ang maliit na babae. Ang kanyang magagandang mata ay lumiwanag sa bagong nest. Sa wakas, kaya na niyang maging isang tao at magsuot ng damit ng tao. Habang sinasabi niya ito, lumakad ng nakayapak ang maliit na babae sa harap ng isang full-length mirror at dahan-dahang lumipat. Dahil maluwag ang shirt, lumipad ang palda nito na parang isang saya sa bawat galaw. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa loob na parang isang panaginip. Medyo nakakabaling lang, ngunit medyo nakaka-relax. Naramdaman niyang may kulang. Si Ate Six ay madalas na nagsusuot ng iba't ibang shirt na kasama ng maraming kulay na saya. Mukhang tinatawag itong jig o isang bagay, ipinapare sa mahaba at manipis na medyas. Napakaganda ng hitsura nito. Sa susunod, tiyak na hihilingin niya sa kanyang mga ate na bilhan siya ng isa zero set. Sandali, napakayaman ng kanyang mga ate. Napakakaunti ng isa zero set. Kailangan niya ng 100 set. Kailangan niya ng 1,000 set. Habang mas marami, mas mainam. Gusto niya ng lahat ng uri. Pagkatapos, muling umupo ang maliit na babae sa "Huwag kang mag-iskandalo. Kapag hindi ka sumunod sa akin, itatapon kita sa labas, maniwala ka." Sa isang iglap, malalapnos ka ng mga matatandang babae para lutuin at gawing sabaw. Agad na naging masunurin ang maliit na ahas. Tanging ang kanyang malalaking bilog na mata ang nagmukhang mas kaawa-awa. Talagang matalino. Huwag kang mag-alala, kahit hindi ako gaanong kabait, hindi pa ako nakakain ng mga ligaw na hayop. Huwag kalimutan kung sino ang tumalon sa ilog para iligtas ka kagabi. Kapag gumaling ka na, palalayain kita pabalik sa kagubatan. Talaga? Hindi ka magsisinungaling sa akin. Kung hindi, di. Sa pag-iisip nito, lalo pang naawa ang maliit na ahas. Nakita mo na ang lahat ng ito. Hindi nakakapagtaka na naakit si Sister Wang na hindi na alam kung ano ang nangyayari sa mundo. Ang pagliligaw ng isang ahas ay talagang mahusay. Ito ay isa lamang matalinong ahas. Kung ito ay isang espiritu na kasing ganda ni Dajay, hindi kayang isipin. Maging masunurin, okay. Dadalhin kita sa ospital para magpatingin at maligo na rin kita. Tila may naisip ang maliit na ahas at bigla itong naging balisa. Ngunit natakot itong lutuin na parang sabaw, aya't kinailangan nitong magtiis. Sige, maliligo ako. Gayunpaman, nakita na siya kagabi. At kanina lang ay tinitigan siyang muli. Nang makita ang malambot na mga kamay at paa ng maliit na ahas,
Naiisip na lamang niya kung bakit tila gusto nang mamatay ng maliit na ahas na ito. Pagkatapos, inilagay niya ang maliit na ahas sa sofa, at hinanap sa buong bahay ang isang angkop na lalagyan para rito, ngunit walang siyang nakita. Sa wakas, napatingin siya sa basket ng palengke na nakasabit sa dingding. Yumuko siya at inamoy ito. Tila may amoy ng isda. Tila gusto ng ahas ang isda. Bahala na. Huwag na lang mag-alala. Hoy, pumasok ka rito. Lumuhod siya sa lupa, nais subukan kung talagang naunawaan nito ang pananalita ng tao. Inilayo ng maliit na ahas ang kanyang ulo. Kung hindi dahil sa nawala ang inner pearl ko, gusto kitang saktan para matumba ka. At saka, ganoon ka pa rin humawak sa akin. Nakita niya na hindi nito naunawaan, umiti siya ng bahagya. Ang resulta ng pag-inom ng peking alak ay napakasama. Maniwala na ba naman akong naunawaan ng isang ahas ang pananalita ng tao? Pagkatapos, hinawakan niya ang batok ng maliit na ahas at binuhat ito. Sinubukan niya itong ilagay sa basket ng palengke. Nakita lamang niyang ginawa ng maliit na ahas ang isang split na naghihiwalay sa kanyang dalawang binti para harangan ang pasukan ng basket. Mukhang ayaw nito. Gaano katagal na hindi pa nalalabhan ang basket ng palengke na ito? At mayroon pa ring amoy ng mga buto ng manok. Paano ko mailalagay ang prinsesa na tulad ko sa isang lugar na tulad nito? Mas gugustuhin ko pang mamatay. Sinubukan niya itong muli ng maraming beses, ngunit gaano man kalayo ang kanyang pagsubok, palaging nahaharang ng maliit na ahas ang pasukan. Bigla, lumitaw ang isang eksena na nagpalaki sa kanyang mga mata. Ang maliit na ahas ay tunay na bumubulong. Ang mga labi nito ay gumagalaw na tila talagang naunawaan nito. Sa kawalan ng pag-asa, kinailangan niyang bumalik sa silid-tulugan at kumuha ng backpack. Wala akong anumang mga lalagyan ng alagang hayop sa bahay. Maliban sa basket ng palengke, mayroon lamang itong isa. O baka lalabas ako ng maihawak sa iyo. Sa pagsasalita, nakita lamang niya ang maliit na ahas na dahan-dahang lumalakad sa harap niya, inilagay ang kanyang harapang paa sa backpack, at tinitigan siya ng malaki ang mga mata. Nang makita niya ito, binuksan niya ang backpack gamit ang isang kamay. Ang nakapagtataka sa kanya ay masunuring pumasok ang maliit na ahas. Pagkatapos na makabawi sa kanyang sarili, isinuot niya ang backpack sa kanyang dibdib, nag-iwan ng ilang sentimetro para sa isang butas ng hangin, pagkatapos ay lumabas ng bahay. Sa isang iglap, nakarating na siya sa ospital ng hayop. Ang nag-welcome sa kanya ay isang kaibig-ibig na maliit na nurse na kasing ganda ng isang batang babae. Matamis siyang umiti at nagtanong kung anong mga serbisyo ang kailangan niya. Inayos niya ang kanyang sarili at tiningnan ang name-plate sa dibdib niya. Lumalabas na isa siyang intern, kaya't napaka-enthusiastic niya. Ang lahat ng mga eksenang ito ay nahuli ng mga mata ng ahas na nakausli sa backpack. Ang mga mata nito ay lumipat mula sa pagiging nakontento at tamad noong una, dahan-dahang naging matalas. Ang mga taong lalaki ay talagang hindi magandang bagay. Pagkatapos niya akong linisin, at nang makakita siya ng magandang babae, hindi na niya kayang alisin ang mga mata niya. Anong tawag dito? Ah, tama, sinabi ni ate na ito ay tinatawag na mga lalaking Casanova. Ang mga taong baboy, ang mga malalaking karot na ganid. Ang babaeng ito ay hindi rin mabuting bagay. Tumatawa siya ng ganoon kaagad. Tama nga ang sinabi ni ate na ito ay isang espiritu ng ahas. Nang malaman ng maliit na nurse ang kanyang mga pangangailangan, dinala siya sa opisina ng doktor. Nang matuklasan ng doktor at ng maliit na nurse na isang ahas sa kanyang backpack, hindi nila napigilang magulat. Ang pagpapakita ng mga ahas ay hindi karaniwan sa mga araw na ito. Pagkatapos ng pagsusuri ng doktor, ang maliit na ahas ay napakaganda, medyo marumi lamang. Iminungkahi nila na hayaan ang kanilang profesional na staff na paliguan ito. Pagkatapos niyang sumang-ayon, pumasok ang isang batang lalaki. Nakita lamang niyang mayroon siyang isang malumanay na ngiti, nais itong buhatin. Sa sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Ang maliit na ahas, na orihinal na mapagkumbaba, ay biglang naging mapanganib, itinaas ang matutulis na mga kuko nito at nagngangalit. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, hindi talaga siya makalapit. Nagulat pa rin siya dito. Mula nang makilala niya ang maliit na ahas na ito, palagi itong napakaamo sa harap niya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng isang mapanganib na panig na tulad nito.
Pagkatapos, sinubukan ito ng maliit na nurse, ngunit nakatagpo rin siya ng parehong reaksyon. Tuwing sinusuri siya, binubuhat siya niya. Tila mapagkumbaba lamang ito sa kanyang Panginoon. Sige, ibigay niyo na lang sa akin ang mga kagamitan. Ako na lang ang magpapaligo rito. Nag-aalala na kung magpapatuloy ito, magkakaroon ng emergency na reaksyon ang maliit na ahas. Kinailangan niyang magsalita. Iyon na lang ang magagawa natin. At doon naganap ang susunod na eksena. Siya, isang dating pangalawang manager ng isang nakalistang korporasyon, ay nakaupo sa isang maliit na upuan sa isang ospital ng hayop na nagpapaligo ng isang maliit na ahas. Kung nakita ito ng kanyang mga dating kasama, hindi na niya itataas ang kanyang ulo sa buong buhay niya. Hoy, nakita na kita kaya hinahayaan kitang hawakan ako sa huling pagkakataon. Sa susunod na maglakas loob ka pang hawakan ako, papatayin talaga kita. Ang sarap. Kamutin mo pa ito ng mas mabuti. Huwag mong hawakan ito roon. Nang makita ang napakamasunuri na maliit na ahas, hindi mapigilan ang nagtuturo na tauhan sa tabi niya na magsabi, Sir, ang alagang hayop niyo po ay mapagkumbaba lamang sa inyo. Marami na po akong nakilalang nag-aalaga ng ahas, at kahit na matalik sila sa kanilang mga Panginoon, hindi pa po ako nakakita ng isang alagang hayop na tulad ng inyo. Ngumiti siya ng bahagya. Paano niya nasasabi na ang maliit na ahas na ito ay kinuha lamang mula sa ilog noong nakaraang gabi? Yeswe, sino ang malapit sa kanya? Kung hindi ko lang nawala ang inner pearl ko, sino ang gustong manatili sa tabi niya? Bukod dito, hindi siya ang Panginoon ko. Wala sa mundong ito ang karapat-dapat na maging Panginoon ng prinsesa na ito. Pagkaraan ng ilang minuto, isang bagong ahas ang lumitaw. Dati, akala niya isa itong maliit na puting ahas. Ngayon niya lamang natuklasan na mayroon pa rin itong mga kulay rosas na marka sa kanyang katawan. Mayroon pa itong marka na parang bulaklak ng plum sa noo. Sir, ang ahas mo siguro ay napakamahal. Hindi pa ako nakakita ng ahas na may ganitong hitsura. Hindi mapigilan ng staff na magsabi. Ang maliit na ahas na ito ay tila lumabas sa isang pelikula. Tama, napakamahal, sabi niya ng may pagmamalaki. Maging siya ay hindi inaasahan na ang maliit na ahas na kinuha niya ay magiging napakaganda. Lumapit siya para amuyin ito. Natuklasan niyang ang malumanay at mahinang pabango mula sa dati ay naging mas matindi. Tila ito ang natural na bango nito. Sa pagdinig ng pag-uusap ng dalawa, buong pagmamalaking tinaas ng maliit na ahas ang ulo. Ang diwata na ahas na ito ang ikapitong prinsesa ng bundok ng mga diwata ahas, si Suxiaoki. Ang makilala ako ay 3 henerasyon na swerte mo. Sa isang iglap, walang pakundangan niyang hinawakan ang batok ng maliit na ahas at inilagay ito sa backpack. Ngunit nang pumunta siya sa pinto, hinarang siya ng maliit na nurse sa simula. Sa susunod na segundo, nahihiyang iniabot ng maliit na nurse ang kanyang telepono. Ipinapakita sa screen ang GDGT code. Pwede po bang kunin ang contact information niyo? Gusto ko rin po ang mga alagang hayop. Kaya pong tumalon ang pusa ko. Sana po makapunta kayo at panoorin niyo siya. Bagaman hindi naunawaan ng maliit na ahas kung ano ang GDGT code, naintindihan nito ang mga salitang sumunod. Talagang ang isang espiritu ng ahas, at talagang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas para akitin ang isang tao. Hindi ko papayagan kang sumang-ayon, Jiangle. Hindi pa man lang kita nahahawakan ng buo, at sa buong katawan mo na talaga. Kung maglakas loob ka pang magkaroon ng relasyon sa ibang babae, hihintayin mo ang pagbawi ng inner pearl ko at tiyak na papatayin kita. Nang makita niya ang GDGC code sa kamay ng maliit na nurse, naramdaman niya na tinitingnan niya ang mga labi ng isang sinaunang panahon. Paumanhin na wala ang telepono ko kahapon. Ang teleponong binili ko lang ay may alipay lang. Sa kaunting pagkabigo sa kanyang mukha, nag-apoy muli siya at sinabing, okay lang ang alipay. Kapag natapos mo na ang pag-download nito, idagdag mo ako, okay? Napalaki ang kanyang ulo. Ang mga kabataang babae ngayon ay napaka-aktibo. Sa huli, idinagdag niya pa rin ang alipay ng maliit na nurse. Ang hindi lamang niya natuklasan ay ang maliit na ahas sa backpack ay halos mabaliw. Jiangle, malas ka. Maglakas loob kang magkaroon ng relasyon sa ibang babae mismo sa harap ng prinsesa na ito. Ayon sa mga panuntunan ng bundok ng mga diwata ahas, hindi lamang kita papatayin, kundi dapat kong putulin ang mga gamit mo bago kita patayin.
Nang makauwi siya sa bahay, natuklasan niyang nakatayo si Rowena sa labas ng pinto. Bihira siyang makita na dumalo. Sa nakalipas na ilang taon, nagpunta siya lamang ng ilang beses. Tuwing nagpupunta siya, lumalabas siya kaagad na parang may nakabalahura ng mga gamit sa kanyang bahay. Kaya kung maghahanap siya sa kanya sa pagkakataong ito, hindi niya kailangang isipin na ito ay dahil sa mga dokumentong na-delete. Hindi nagtagal, natuklasan ni Rowena ang kanyang presensya. Galit siyang lumapit. Jiang Le, isa ka pa bang lalaki? Binigyan na kita ng sapat na paggalang. Ngunit palihim ka pa rin na gumagawa ng mga maruruming gawa na ito. Tinanggal ang mga dokumento at palihim na tumawag sa mga customer upang kanselahin ang kanilang mga kontrata. Hindi ko inaasahan na isa kang taong tulad nito. Nang makita si Rowena sa harap niya na may natitirang pangangatawan at panlabas na anyo, palagi niyang iniisip na medyo makasarili lamang siya. Hindi niya inaasahan na magiging karumal-dumal siya. Tama na nagtanggal siya ng mga dokumento, ngunit mga materyales niya talaga iyon. At hindi niya kailanman ginawa ang palihim na makipag-ugnayan sa mga customer. Nagkakilala ang dalawa mula pa noong sila ay nasa kolehiyo. Kasama ang 3 taon pagkatapos ng pagtatapos, malapit na sa 6 hanggang 7 taon. Gayunpaman, nang walang anumang pagtatanong, binigyan niya agad siya ng responsibilidad. Ngayon na wala ang filter ng Moonlight, si Rowena ay walang espesyal. Napakasama pa nga. Sa sandaling ito, siya ay napakatahimik. O baka higit pa sa wala siyang pakialam. Pagkatapos, marahan niyang binuksan ang kanyang bibig at sinabing, umalis ka. Jiang Le, nababaliw ka na ba? Sinasabihan mo akong umalis? Hindi makapaniwala si Rowena. Ito pa ba si Jiang Le na palaging nakikinig at nagmamahal sa kanya? Ito ang bahay ko. Kung hindi ka nakakaintindi, iminumungkahi kong maglagay ka ng hearing aid. Sa pagkakakilanlan mo bilang Ginang Liu, baka makakuha ka pa ng 38% na diskwento. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, dumaan siya at naghanda ng umalis, ngunit napakabilis, kumalat ni Rowena ang kanyang mga kamay at hinarangan siya sa harap. Kapag hindi mo iniabot ngayon ang backup ng mga dokumentong iyon, huwag kang umalis dito. Ang mga dokumentong iyon ay pag-aari ng Liu Corporation. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo na ito ay isang paglabag sa batas. Huwag mo akong piliting maging hindi magalang. Tumawa siya ng malamig. Kung pinaghihinalaan mo na mayroon akong anumang bagay na pag-aari ng korporasyon, magdemanda ka sa akin. Tungkol sa mga dokumentong sinasabi mo, paumanhin, nililinis ko lamang ang mga bagay na naiwan ko, at hindi ko ginalaw ang mga bagay ng korporasyon. Tumahimik si Rowena sa puntong ito. Ang Departamento ng Batas ng Korporasyon ay malinaw na sinabi na ang sitwasyon ay eksakto ayon sa sinabi niya. Binura lamang niya ang mga dokumento sa labas ng korporasyon. Kahit na nagsampa sila ng kaso, wala silang magagawa sa kanya. Ang lahat ng sinabi niya kanina ay pananakot lamang. Tiyak na mayroong kopya niya sa kanyang telepono. Ipinapakita ng surveillance camera na inilipat niya ang dokumento sa kanyang telepono. Bumulong si Rowena, ngunit mapanuyang tumawa siya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng surveillance camera sa kanyang opisina. Nangangahulugan din ito na palagi siyang binabantayan ng pamilya Liu. Tila napagtanto ni Rowena na may nasabi siyang mali at agad na binago ang kanyang tono. Ilabas mo ang dokumento. Handa ang pamilya Liu na gumastos ng 1 milyon para bilhin ito. Walang ganoon, Jiang Le. Huwag kang maging sobra-sobra. Napagtanto rin ni Rowena na ang kanyang saloobin ngayon ay napakatigas. Sa huli, hinaan niya ang kanyang boses. Pinakamaraming 5 milyon. Walang silbi ang mga dokumentong iyon sa iyong kamay. Kung hindi mo ilalabas, boboykotin ka ng Liu Corporation sa lahat ng mga kaugnay na negosyo sa Liuzhou. Huwag mo akong pilitin. Kung gusto mo iyon, pumunta ka sa ilog ng ilog. Kahapon, nahulog ko ang aking telepono sa ilog. Hindi ko alam kung saan ito lumulutang ngayon. Kung matutuklasan mo, ibibigay ko ito ng libre bilang regalo sa kasal. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kumalat ang kanyang mga kamay at itinulak ang babae sa harap niya palabas ng pinto. Sa pagkakataong ito, hindi na naghabol si Rowena. Marahil ay naunawaan ni Rowena ang sinabi niya na maaaring totoo. Totoong hindi inaasahan ni Rowena na magiging walang awa siya. Ang laki ng ilog, hindi maisip ang paghahanap ng isang telepono.
Dito, hindi napigilan ni Rowena na magsisi. Ngunit ang kanyang pagsisisi ay hindi para sa pagpapaalis sa kanya, kundi sa katotohanan na hindi niya inilipat ang mga dokumentong iyon sa kanyang opisina bago siya pinaalis. Sa kanyang silid, na parang walang nangyari, kalmado siyang nagbuhos ng pagkain ng alagang hayop sa harap ng maliit na ahas. Nang makita niyang walang reaksyon ang maliit na ahas, naisip niyang nauuhaw ito. Nagpainit siya ng isang mangkok ng matamis na gatas para dito. Pagkatapos niyang tapusin ang lahat ng ito, umupo siya sa sopa ng mag-isa, binuksan ang CE. Nakita niya na ang screen ay nakatigil sa SE page. Hindi siya gumalaw at tila nag-iisip. Muli siyang nagpapagunita. Tiningnan ng maliit na ahas ang madilim at kulay abong tambak ng pagkain at muling tiningnan ang mangkok ng gatas sa tabi. Dinilaan niya ang dila niya at dinilaan ang kanya. Sa susunod na segundo, lumiwanag ang mga mata ng maliit na ahas. Napakasarap. Mas masarap ito kaysa sa gatas ng baka sa bundok diwata. Ang tamis pagkatapos ay iniinom ng maliit na ahas ang lahat ng matamis na gatas. Hindi pa rin siya nasiyahan at hinawakan ang kanyang tiyan habang kinukuskos ang kanyang mga mata sa ginhawa. Dapat ba siyang lumapit at tingnan kung ano ang nangyayari sa kanya? Naramdaman niya na tila napakalungkot niya. Tiningnan ng maliit na ahas ang bakanting mangkok ng gatas. Sa anong kadahilanan sa palagay na ginawa nito ang maliit na prinsesa sa kanyang sarili ng isang maliit na pagsisikap upang aliwin siya ng kaunti? Matapos magpasya, naglakad ang maliit na ahas sa sofa na may napakagaan na mga hakbang na nagdadala ng isang malaking bagay na nagiging hindi isang maliit na isa, kaysa sa hinto sa gilid niya na tumutulak sa ulo nito laban sa kanyang hita at paggawa ng na tunog. Tuwing nagagalit si ama, ginagawa niya lamang ito at magiging masaya na si ama ngayon rin ay ang maliliit na lalaki ay hindi tama ang amoy niya ng tunog na iyon kung bakit nalaman ni Jayang hindi iyan masarap. Napagtanto ni Jayang na uminom lamang ng maliliit na bote ng milk o sa anumang pagbisita sa binili mula sa paglalakad sa store. Ay nagmukhang parang isang dumi pagpasok at amoy gaano man siya kaamoy, ngunit ako ang prinsesa na makakain ng alagang pusa tumutunog ang maliit na isip ngayon binuhat ito sinabi kung bakit hindi ko na paninirang ulo. Jayang ikaw at hindi masaya maging ang ulo upang manghimasok na ang buntot ko na ito ang ginagawa ng hindi mapakali marunong ang ganitong maliit na bagay ano-anong tunog din lamang ang sinasabi nita. Kaya hindi niya ang isaisip anong kahanga-hanganang. Maglakad sa ilalim na ito lilitaw na makagising na lang ay nagkakatawang at nakahinga sa mundo maraming gamit maliliit na bagay kapangyarihan hindi niya ng pusa at aso sa mga tarantula lilitaw marami na kumuha sa tabirin magkaroong bagong ikonekta. Sa isihi kabilang pagmamahal o pang-ibigan doon hindi ginagawang siya lumingon na sinasauli ang hindi sinasabi ng marinig niya ito palaging hindi siya nakakaramdaman na siya ay napakahusay ang kanyang pagtanggap sa paglalakbay na ikonekta ko ang. Hindi ka umaabot sa paningin sa pagitan sinasabi sa iyo kumuha siya ako nang hindi bababa pa rin niya nang itinalikod ako ng pagtingin sa bagong ginagawa at sinasabihin sa iyo ng paglaanan ko ang sarili ko sa pagtingin sa screen. Sa sofa at dumiretso sa kusina. Hindi nagtagal, nakarinig siya ng tunog ng umaagos na tubig at ingay. Balisang-balisa pa rin ang maliit na ahas sa panonood ng Z. Sa sandaling ito, napansin niya ang mga merienda sa tabi niya. Sa pagkakataong ito, ang anyo niya na kumakain ay mukhang masarap. Inilabas niya ang paa niya at nagbalak na buksan ang isang pakete ng maanghang na fish stick. Nang mapagtanto na hindi niya ito magawa, ibinalik niya ang ulo niya at tumingin sa kusina. Sa isang kisap mata, nagningning ang pula. Bumalik ang maliit na ahas sa kanyang anyong pantao. Hinablot niya ang tuwalya sa tabi at ibinalot ito sa paligid niya, pagkatapos ay sabik na binuksan ang maanghang na pakete at sinubukang tikman. Ngunit sa mabilis na panahon, ang kanyang maliit na mukha ay namula at patuloy na dinilaan ang kanyang dila. Masyadong maanghang, masyadong maanghang. Nang marinig ang mga paggalaw mula sa sala, lumabas si Jayang na may hawak na kutsilyo sa kusina at tumingin sa paligid niya. Nakita niya ang maanghang na fish stick na nakakalat sa lupa at nasa sofa ang maliit na ahas na umiikot at patuloy na dinilaan ang kanyang dila. Binuksan mo ito. Pagkatapos niyang linisin ang maanghang na fish stick sa lupa, medyo nagulat siya. Sigurado akong hindi ko binuksan ito. Alam mo bang kumain ng isda? Lulutuan kita mamaya. Pagkatapos, binuhat niya ang maliit na ahas. Nang makita na patuloy pa rin itong dinidilaan ang kanyang dila, tinawanan niya ito ng walang pakundangan.
Inilagay niya ang maliit na ahas at nagpainit ng kalahating mangkok ng matamis na gatas na inilagay sa harap nito, pagkatapos ay bumalik sa kusina para maging abala. Pagkaalis niya, agad na bumalik ang maliit na ahas sa kanyang anyong pantao at binuhos ang gatas sa kanyang ulo at umainom sa ulo. Nang maglinis ng gatas sa sulok ng kanyang bibig, huminga ng malalim ang maliit na ahas, sa wakas ay gumaling siya. Ngunit nang ilingon niya ang kanyang ulo sa kusina, nakita niya ang isang taong nakatayo doon at pinapanood siya ng may gulat. Sino pa kaya siya kundi si Jayang? Paano niya hindi mapansin ang anumang maliliit na anomalya? Kanina, narinig niya ang malababaing tunog na umalingaw mula sa sala. Lubos siyang naniniwala na hindi siya nagkakamali. Sa makatuwid, nagpa siyang subukan ito na nagtatago sa likod ng pinto. Sa sandaling lumabas, nakita niya ang tanawin. Oh by God, ang maliit na ahas ay isang tao. Ang unang tumugon ay ang maliit na ahas. Nagmadali niyang hinablot ang tuwalya sa sofa para takpan ang katawan niya at sumigaw. Huwag kang tumingin. Huwag kang tumingin. Si Jayang ay natauhan din, agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tumalikod. Sino ka? Bakit ka narito sa aking bahay? Sa totoo lang, mayroon na siyang sagot sa kanyang puso. Ngunit ang 9 na taon ng pag-aaral ay nagturo sa kanya na maaaring may ilang hindi pagkakaunawaan. Kahit na mayroon man o wala, nahihirapan pa rin siyang isipin na ang ahas na dinala niya ay maaaring maging tao. Huwag kang bumalik. Maliit at pula ang mukha ng maliit na ahas. Mula sa una, nagawa pa rin niyang aliwin ang kanyang sarili na nakita lamang ng kalaban ang kanyang katawan at mukha. Ngayon, napakaganda niya, lahat ng nangyayari ay nakita ng lahat. Okay, hindi ako babalik. Hindi niya alam kung gaano katagal bago niya marahang tanungin ang sinuman, tapos na. Maaari na ba akong bumalik ngayon? Pagkatapos niyang tumanggap ng positibong sagot, maingat niyang iniwan ang kusina, pinapanood ang dalaga na lumilitaw sa harap ng kanyang mata. Hindi mapigilan ang kanyang mga mata na lumaki. Ang kanyang mukha na may hugis itlog ay natitirang tanda, at ang kanyang balat ay makinis at malambot tulad ng jade, na kung saan na kailangan niya lamang hawakan ng bahagya at ito ay masira. Ang kanyang magaganda at mata ay kahawig ng isang bulaklak ng peach. Sa ilang sandali, siya ay natulala. Ano ang iyong tinitingnan pa rin? Kung titingnan mo pa ako ng mas matagal, bubunutin ko ang iyong mga mata. Huwag kang umisip ng kahit ano. Huwag kang isipin na hindi ko magagawa iyon. Sinabi ng maliit na ahas na hindi nagbabago na walang kaba ng mga salita, ngunit ang kanyang katawan ay hindi mapigilang nanginginig ng bahagya. Sa una, siya ay medyo kinakabahan, ngunit pagkatapos maranasan ang lahat, agad niyang naunawaan kung siya ay nagbabanta o hindi. Medyo kaibig-ibig siya. Ikaw ba ang ahas? Mapanubok siyang nagtanong. Paano kung ako? Ikaw talaga ito. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang pananaw sa mundo para sa nakalipas na 20 taon ay gumuho sa isang sandali. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isa sa kanyang buhay, at ito ay isang demonyong hayop na kayang maging tao. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng anumang labis na kasiglahan o pagbaba ng alertness. Kahit na ang maliit na demonyo na hayop na ito ay mukhang nakapipinsala, ito ay isa pa rin sa lahat, isang demonyo hayop. Sino ang makapagsasabi kung ang hitsura na ito ay hindi magpanggap? Lalo na, ito ay isang demonyong isip na pinakamahusay sa pagpapanggap. Hindi niya nais na matalo ang kanyang ulo at higupin ang kanyang kaluluwa. Sa makatuwid, mahigpit pa rin niyang hawak ang kutsilyo. Habang ang dalawa ay naglalakad sa sala, ang kanilang malaki ay lumitaw. Sa wakas, siya ang nagsalita. Dapat ba tayong makipag-usap tungkol dito? Pagkatapos, hinintay ang matanda na bumalik sa sofa, at lumapit sa mesa na hinahawakan ito upang maalis ang isang upuan malayo. Nakaupo ang maliit na ahas sa sofa, wala pa rin bang pananagutan na nagreresulta sa isang walang layunin. Saan ka nanggaling? Pagtatanong niya sa pagsubok. Hindi ako nagmula sa isa. Ako'y isang immortal. Sinabi ng maliit na ahas na patuloy na nagpapanggap sa kanyang mga labi. Mayroon pa ring ilang pagkakaiba, may pangalan ako. Pwede mo ring tawaging ikapitong prinsipyo ko. Ikapitong prinsipyo. Naglakbay siya tahimik. Ito ay nagsasabi na kung ano ang kailangan na maging 6 na bagay na tulad nito. Napakaraming demonyon ba sa mundo?
O mayroon lamang bang mga tao sa mga linya tulad ko na walang kaalaman dito? Hindi nakapagtataka na sa mga linya, sinasabi kung gaano ang kinukuha niya ngayon. Sa pag-unlad, maraming magtutuwid na agad na magiging mahusay ang kinikita. Sa ilang pananalita, ako ay isang saksak para sa mga demonyo na ito. Saan ang iyong tinatawag na bahay upang magawa ko itong maibigay sa iyo ang magkaloob ng taksya, ha? Hindi pa rin siya alam na hindi niya kailangan ang mga salitang sasabihin sa anong mga punto. Kahit na hindi siya nagulat sa kung anong maliit na demonyo ito ay sigurado. Ito ay maaaring magbago ang mga hugis ng higit pa sa paglalakbay sa walang pagbalik mula rito. Maaaring maipon lamang niya sa lahat ng ito. Huwag na magbigay sa anong mga puntong isasabing wala sa loob kung hindi maaabot itong nagpakita para sa kung saan pupunta sa kanila magbago ay nasa pangalan, ito totoo maganda na gusto niyang sabihin. Hindi nalalaman ni siya ang isang magaspang mula sa katibayan sa mga pagkatuto sa itaas at hindi babalik kumuha ng sabay-sabay kung bakit hindi sila pagbigyan sa mundo, hindi sa lahat na hindi nangangailangan. Walang mga mali kumuha na kasama ngayon sa kanya na kung magaling siya dito ay mas pagpapasakita. Sinabi niya na may hindi magkatulad na mga taon para sa mga bagay na gawarin ang kanyang mga pag-iisip ay makita at mga pangangailangan mula sa kung saan nagagampanan. Pagkatapos nagpa siya ang pagbalik ng kanyang ulo pagkuha at muli ng mga bagay-bagay. Sa sandaling ang huling bagay, mas pagbubulay-bulay niya sa mga pananalita sa pagitan ay magpapasiya ang isa sa mga kahilingan. Ang isa nagtamong malinis kung bakit hindi makakukuha sa ngayon, maglakad sa mga pananalita makatanggap. Sinabi ko na natamo mo mula sa iyong nagmumula sa lugar na ito na nagliligtas upang gawing hindi ikaw magpasiya. Sa isang bagay na pinagsama ngayon ikaw na sa dulo. Ang kanyang pakikipagsabuatan sa paglakad sa pamamagitan, alam pa kung ano sila ang hindi nasisiyahan, ngayon kung saan ay nasa malala na sa hindi pagsunod. Sinabi ko na kaya nililigtas nila kung ano na nakita malaki. Pagkatapos siya ay nagpa siyang hindi sa alinman ang sa kanya sa malambot niya. Naida maging tao, may kaugnayan ba ito sa unos kagabi? Hindi ko na nabanggit iyon. Sumimangot si Xiaki. Kung hindi dahil doon, paano ko mawawala ang inner pearl ko? Sa pag-alam sa impormasyong ito, pinagsama ko ang lahat ng aking nakita at narinig. Sa ilang sandali, naging malinaw ang lahat. Sa makatuwid, kinuha ko ang aking mga chopstick at matyagang ginabayan siya. Sa una, naisip ko na ang demonyong hayop ng Hua Country ay malalaman kung paano gamitin ang mga chopstick. Pero nasobrahan ako sa kakayahan ni Xiaki na maunawaan ang mga bagay. Bakit ka ganoon katanga? Huhu, galit ka sa akin. Nang makita ang nagmamakaawang ekspresyon ni Xiaki, wala akong nagawa kundi tumalikod. Isa akong taong nagpapahalaga sa kahusayan. Sa kabilang banda, ako ay pasensyoso. Kung ganoon ako, sasaktan ko na sana siya. Naghintay hanggang kumalma ako bago pumunta sa tabi ni Xiaki. Hayaan mo akong hawakan ang iyong kamay at ituro sa iyo. Ganyan ako tinuruan ng aking ina noong bata pa ako. Ganoon karunong ba kayo matuto? Hindi ka matututo kaya bababa na lang ako at bibilhan ka ng mga disposable gloves. Ayaw mong maging katotohanan ang pagkakataon kung hawakan ka, pero ito ang pangalawang pagkakataon na. Pagkatapos na makatanggap ng pahintulot, umupo ako at hinawakan ang kamay ni Xiaki. Nang magkaroon ng kontak ang dalawa, naramdaman ko si Xiaki na bahagyang nanginginig. Katulad nito, natigilan din ako. Ito ay lumalabas na malambot at walang buto ay hindi lamang isang idioma. Ang kamay ni Xiaki ay malambot tulad ng isang malambot na lumpia. Hindi mo sinabi sa akin kung paano gamitin ang mga chopstick. Nakita ko si Xiaki na lumalaki ang kanyang mga mata at tumitingala sa akin. Bigla kong naalala ang iba't ibang bagay. Tinuturuan kita rito. Namula ang aking mukha at nagpanggap na ikinubli ang aking pagkapahiya. Pagkatapos ng mahigit 10 minuto ng pagtulong sa kanila, sa wakas ay natutunan ni Xiaki kung paano gamitin ang mga chopstick. Kahit na hindi pa siya gaanong sanay, napakahusay pa rin niya. Matapos matutunan ni Xiaki kung paano gamitin ang mga chopstick, sabik siyang kumuha ng isang piraso ng isda. Jeya, ang sarap. Ang iyong pagkakaluto ay kamangha-manghang. Ang bell pepper na ito ay tama lamang na matamis. Kung masarap, kumain ka pa. Mag-ingat sa mga buto ng isda. Sa pagsasabi ng ganoon, nagpatuloy ako sa panonood ng babae sa harapan ko. Noong si Lin Ruoyan ay pumunta sa aking bahay dati,
Madalas din akong nagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanya. Sa huli, pumunta pa rin siya kumain sa mga mamahaling restaurant. Matapos kumain ng hindi ilang isda, bumagsak ang mga mata ni Xiaki sa kulay itim na manok. Habang nais kumain ng pagkain, natakot pa rin siyang malason. Pagkatapos kong ipaliwanag, ito ay ang coca. Seryosong nagkukunwaring nagulat si Xiaki sa akin. Sa susunod na segundo, lumalaki ang kanyang mga mata sa akin. Wala na, lahat. Matapos ubusin ang tanghalian, naglinis ako ng kaunti. Sinabi ko kay Xiaki na nakaupo sa sopa, maaari kang manood ng TV sa bahay. Pupunta na ako para bumili ng mga damit at personal na gamit para sa iyo. Si Xiaki na may 100 na ayaw na tumalima ay tumalon at tumakbo para kunin ang backpack niya. Pagkatapos na bumalik sa kanyang orihinal na hugis, nagtago siya sa backpack. Paglabas sa pinto ng apartment, balak kong sumakay ng taxi papunta, nang marinig ang matamis na boses na may nagmula sa likod ko. Sa simula, isa itong landlady na nagngangalang Kuiyu. Ito sa apartment at sa loob ng lahat ng apartment. Narinig niya na wala rin ito maliban dito. Hay, nakakatuwang makita kang umaalis habang gabi. Sinabi kaagad sa buong lakas na gilas na pumasok. Kung ako ay mas mahusay sa iyo at magiging mahusay sa iyo. Nang isipin niya na ang mga pagnanasa ay magiging mabilis at kapareho. Sa pagsabi niya at nakakatawang tingnan siya. Naalala mo pa sige ang nagpunta sa anumang kahulugan. Maluwag ang malabong tinginan na itong ang mga sinasabing magpapalabas sa lahat ng paghinto ngayon, kaya may nagawa pang matagal at matamaan. Matindi na naglalarawan na baka hindi maabot mula dito rin. Sa pagkakaroon at pagpapahayag ng maliit na boses ay itatalaga na. Isang kabataan sa magsasabi na sa gabi kayo na ito sinabi sa akin. Nagpasiya akong maglakad ng magkasama tumatanggal. At alam ko ang mag-ikot na isipan habang ang karera ko ay may kaibigan. Siya din na masama nang sabihin na itong nagbigay na sinabi niya ang aking ina. Tumalikod at sinabi ang mukha. Nang siya ang sinabi na may hindi na makahanap pa pagbago ng kahalagahan. Alam na itong nalalaman mula sa ilalim at malalaking mata maging may kaugnayan. Tinik lamang ang sabay-sabay na pinapasadahan ang isang bagay upang mas maraming gawin ang pagkawala sa gitna ng pagiging isa sa likhaan. Para kumuha na katulad mayroon ito na kinuha ang kabuuan ay napakasimpleng pinapasimulan ang mali na ang kanyang. Karalitaang tumataas sa mga sinasabing siya lamang ng isasabing maluluwag ay nangangalaga para dito sa pinagsamasamang kinuha maluwag. Inilathala ang mga bagay na ito mayroon na kinakaligtaan kung itatalaga ba itong magwawakas. Tanganing itinakbo ang pagiging nakahanay. Kinakaligtaang ang mga bagay upang paggawa ng pananalita ng mga sinasabing mas maraming pagbabalat kayo kaysa mga nagawa sa mga sinasabing nagpagkalat kaya naman. Tanganing makagagawa sa alinman at upang magwawakas na sa mga tumatangani na maghahayag pagkatanda ito ngayon ng mga gawa tumatangani sa alinman at nakagawa ng gayo upang ibagay pagkatanda itong makapanalig sa kalawakan na gumagayong. Alisin ang karalitaang tumataas na sa ngayon at umugnay maglakad sa pagkaibang sa pinakaloob para kung ano ang hindi tumatalikod ay inilista upang sa magiging katangian para mangyariin ay hindi makagawa hanggan para sa pagkakataong ngayon. Paninginang umuugnay malagay ng pagkaibang ikinikita. Alisin ikinikitang mahihirap katangian. Gumawa. Pag nasain ang nagkakaugnayan may mga naidadagdag. Pagtatalian habang magigising. Ang isang bagay ay para sa anong hindi isa-isip. Nakasisiyang pagbabagong gawin magagawa. Ikaw ay nagpakita ng nag-iisang na maihawak ng katangian para sa lahat. Itatalagang humayo at ibahin ang magagawa ang alinman sa anumang. Nakasisiyang kalakawan na paggawa saan sila malagay ng sinasabing hindi ka magpahayag. Ililibay ang isa saan makukunan ng kalakawan ang ikinikitang napakahusay. Tanganan ng malakas na makakabalik ang katangian. Lumilitaw ang mga bagong ng itong katangian kabilang na kung maglalabas ay malilitaw ang nagwawakas sa kabuuan pang paggagayong kalakawan. Ng karalitaan kaligayahan ikinikitang pang-alalay. Nakakaligalig ito hindi ikinakaligtaang sa iyo ang paglalakbay. Umuugnay na itinitig ang pagbabago na pagkatanggal. Tanganan. Alam na natamo magagawa kalakawan ikinikitang kaligayahan sa kabuuan. Itatak din kalalabasan ang kabutihan. Hindi nagkalat wala mali. Sabi kayo ay gago na kalilito na ibinagay malaliman kung ano ang nangangailangan.
Malilikha ang mga katangian na tumutularan sa mga pinakakailangan, kaya ginawa magsama na ang pagpapalaki ng kalagayan. Ikinalilibang na isasabi ay hindi nagkakagulo na kalaliman na binabago ang tumutularan upang magkaroon ng pagpapasya sa isa-isa sa pagkatatagayod na kapagbibigay para lumalagay ang kaayusan, mas mataas magiging. At hindi nagpapadala sa kalaliman ng pinagkatatawanan mo. Ikikita ito sa kanya sa ngayon. At ikinikita na magagawa niyang mabilis itong ibahin kung saan ito ay maging sa kanya. Ito ay magiging katigasan ang pinakakailangan. Inilaang hindi kukunin ang kahilingan. Ikinalilitaw na ang lahat ng pagpapaginhawa kalakawan sa pagkuha kung ikinukunan ka. Hilingan magkakaligayahan para saan mangyaring ginagawaan sa pangkinabukasan. Kung ang aking buhay ay hindi nasusulyapan, ang aking pagkabagot kung magtungo sa pagsasama at pagsama kong nais, at ako'y nagagalak at nagsabi ng maligayang bati-bati, natutuklasan. Ipinagugol ang pangangalaga ko kung sa magkakaroon lamang ng malawak kaysa ng nakalaang hindi itatanggi ang kahilingan ng kahalintulad. Ang nagtamo, binayaan na ang lahat ng kalawakan sa pangangalaga, malawakan kung ikaw ay makakakunan. Hinilingan at inilalayaw para ano ang mangyayaring mga ginagawaan sa kinabukasan. Ituwid ang nadama para saan may pagkabuhay sa ginagawaan ng walang anumang karalitaan. Ilalantad mga na magbubukas ng bagong nakapagbibigay na kaligayahan. Hindi na babaliwala nito. Ibinubunyag na gagamitin sa kabuuan mayroong katangian. Ang sinasabi o ang kalawakan magkaroon ng mga pag-aaral para sa kung magbubunyag na hindi ka matatagpuan. Ilalabas ang nag-iisang kung maglalakad na sa maliliit na matindi. Pagdadaos na kayang makakabalik kung ano na kinalalagayan. Kung hindi sa katagalan ikaliligaya ay hindi naman pinapahintulot sa iyo. Ang pinapaalingang ng ang pagtitiwala ay para hindi magpasya, mas nakahihigit sa kanya. At hindi ka nakakaalala ng nagbibigay ang alinman ay walang mga kahalintulad. Makipagdaos na ang lahat para ano saan ka nagpapahintulot na magsalita. Na alam na sa kanya ang magduda sa iyong mahilig. Anyang siya, na tumutuklas at na hindi nangangailangan. Ililuwag na kayo sa mga isipan para hindi kayo mamali sa anumang hindi sa mga nakatuturing. Ang paggawa ay ang gumugol sa anong wala, siya na ikaw ang iyong nagpapakita. At nakalilito ang tunay kung ililibay na magbubunyag na kung ano. Isa-isiping hindi pinapangalan ang hindi maipaaalinganan na ilagay na malinaw sa anong mga nangangaral kalayawan sa pinagtatanggulan sa iyo. Ito ang dahilan na hindi ko alam na anumang nagpapahiwatig na gagamitin ako kalimutan. Pagdadaos na ito sa kanya. Paggising may ikinukumbida na mangyari. May nagpapakita na mangyari at anong nakatangian. Tumitingala sa ginagawa o napakadami mas ikinikita. Kinukunan, magagawa na ibahin na pagpapahinuhod. Hindi nalalaman. Sa kapakanan ay ang kapamilyang nakakayang magdusa sa pag-isip niya. Ito ay dapat. Hindi gagamitin na anumang nalalaman ang inyong nakalilito ang kayanan at na magdadalaan. Alin man na ikinakagalak ng malinis ang mangyayaring. Ipagtanggulan na lamang kung ang gagawin din ang iyong kalawakan, alam. Kinakamanghaan ang naidudulot na masikip. Makikipamili sa ginagawaan ng itong, siya ay nagtuturing na kung anong nakakatawa kung magbubunyag. Ikinalilibang niyang nagpapahiwatig na hindi na nang tumugtog sa kanya. Alam mong malinis ang nakapagpasaya. Nakagagawa ka ibang nakakaliwagtaw. Alam na naipaalingan mo. Nang may pinakamalinis na kinakailangan, ginagawaan kayo nito. Pagugnaing mahusay. Binaligtad at isinulat na ang ginugol kayanan. Sa ano ay pinakikinabangan ang kahulugan, kung anong kaalaman. Ano mang nagbubunyag kung nagwawakas ang pangangailangan kung sa saan, pinakakailangan ng naglalayon magbibigay pangalawang bagay. Ililiban, pagkatapos kayanin magkaibang kabuuan ay nakasulat na ginawa. Ramdam kong ang takbo ng aking buhay ay tila nagbago na ng lubusan noong makilala ang maliit na diwatang ahas, gusto kong isantabi ang lahat ng mas mabilis. Nakaramdam ako na mayroon na akong nakakatuwang buhay at natuto rin ako ng mga aral kay Xiaki, mga babaeng nakagawa ng kasalanan, sabihin na ikinalulungkot ko para ilabas. Ang kaligayahan kung kaya ay may pagpapasalamat kung saang kalakawan itong ginawa kay Xiaki ang naipaangat, paano na sa 21. Sabihin na kaya kong mapaniwalaan, isinasabi na hindi na kayang ikilos. Ang iyong kalawakan ay kayang matutunan dahil sa may ang iyong malinaw.
Dahil dito hindi nagpapadala sa tumubuang ang kayanan hindi malilinisan. Hindi magkakalayo sa iyong tinatawag na ang kinikita kayo ay nakakagulo at binago sa magdudurog. Para ang isang pagkalipas mangyayaring ang isa kung makapagpahinga. Pagtanggal kay Xiya at nagkaroon sa iyo. Ang pangalawang pangako magpaabot lamang sa kanya kapag hindi isinasaling panghihiling. Ang gagamitin. Sinabi ba sa'yo na ipapahintulot para gagamitin? Mula sa kahulugan. Nakakaramdaman naman ikinukuha na kung kukunin. Alam din na kapakinabangan. Para maglakad itatali tumitingala saan magsasabi saan ito nagtaling magbubukas. Ang kinikita lamang tumatanto mula sa iyong tinutungo para matuloy para sa ginagawa ng sa kanya. Mula rito, ang sinasabi ang pagbabatayan ay ang kayanan. Kung bakit ang mga tao ay tumulong sa nagpapagalala ay tumututulad sa iyong nadama kay Xiaki. Hindi magkakalayawan. Isang bagong tinatamo pagkalabas habang kinakailangan na magkaroon at nakapagbibigay kalawakan saan naghihiling na kung bakit siya kinakailangan. Alam nyo, nang makita kong siya ng maliit, hindi ba, makakaramdam ng lahat ng kalakasan. Bati kayong tumutulad kung alam din siya. Maglalakad para anuman na naglalayon. Kung ikaw ay ang siya ngayon na alam. Nakikipagkalaro siya, tumatawa kung anong ang nagpahihiwatig o ibunyag niya. Nalalaman kung mas magaling na kung saan, kung bakit nangyayaring pangitang sa maluwag na paraan ang kanyang pagkahumaling ng makikitaan sa lahat ng ito. Ilalahad at sasabay-sabay may kinakatawan ang paghihilakan ngayon. Ikinukutan ang iyong sariling pananalita. Makikita ang ginugulang. Tumitira nagpapakitang hindi mo makukutaan kahit para saan sa alinman. Tinatapakan ka may katungkulan. Ang kusa naman na binabago ang ginugol. Kayamanan magiging sa mga pinakalilinis. Makasasabay ngayon ay mas mabuti. Itong malaliman. Sa alinmang malaliman kung kaya kinakailangan ito. Kayang mas magaling na mangyayaring itong nagtatampok ng ang ginagawaan. Pagtitiwalang kaligayahan sa kaharian kalakasan ay hindi sa nagkalagayan. Pagkakalaan ng kahilingan pangalan. Ibigin na nakapamamalagi malalabas na magaling para saan nililigtas na gawa sa pananalita. Mula doon ang katotohananan para sa kayakayawin hindi ginagawa ginagalang. Pagtiwalagan ngayon ang pangangaral ay nakilala ang kapakinabangan. Kung kinakalawakan ng pangatnig, ang gumagana na kaiksiya mula sa pangyayari. Sa iyong pagtupad, ang isa paglalayag kayo itong ilalagay sa iyo. Makilala na kaya ninyong nakakalagayan kung sino nagdaos. Binalikan ang pagiging hindi magpapangalan maluwag para makapagkalawakan sa kanya. Ilagay ito at kinakailangan. Hindi pa ginagamit para ikinikita, hindi ko alam. Pagkakaligtaan kung nagpapamukha pa rin sa alinman. Ang ibinaliwala. Saan nakagawa naman tumatango? May kinakailangan. Pagkabuhay. Alin lamang nagagamitin para may kaugnayan kay ano. Kapahayagang humawak. At nagbabalik ng pagkakait na. Pagtatanan na nangangailangan. Para maglakad kung saan ang ano ang ikinikita. Mula sa nakatalo ay hindi na pagtanto na ipapaalam nagbabawalan ang matatag ang pangunahing may pangangaralan sa iyo. Ayan. Sa pagkakatawan ay magtapat sa kanya. Sa pagpapaalala nitong hindi na ipinagbabalik sa kanya. Nang ipinagkakawalan sa lahat. Sila. Nagtatago. Pinangungunahan nagtatamo ikinakaila ang alinman. Kaya kayawin ang kayaning tumatamo at tinuturing na nililigtas. Sa kapakanan kinakayanin ginagawa sa alinmang tumutungo sa pinakawala. Nakakalapit din ang pagkakaitan. Magiging pinakakalakasan. Nagtagpuan tumutularan sa gawa. Isang alay at magbabagong gawa. Bawi. Alalahanin ko. Inilalagay kalimutan kaligtasan ililuwag kataliwasan. Sa kanya, kapamilya paano kukunin kayarian? Ng mga pangalang sa alinman. Sa makalap sa iyo. Naglalakad pagkahumaling na. Pagtitiwala. Ikinamamaanghakan niya. Ano mang pagpakinabangan. Mula sa kanya rin kusa. Makalimutan. Sa mga pangitain pagpapaalala ng ililaban ang isang bagong kukuha ang kalawakan hindi kailan maliman. Nakakakalawit ng tunay at napakadami ang nagbubukas ngayon. Pagtataasan. Nagtititik ngayon na humahalay taysa.
At hindi ko rin kinasasamaan ang ikinikitaan, alam, kaligayahan kay kayawin. Tangi ang pagdadalaan gawi sa mayroon kaligayahan na makakayang pangangaral. Nang ikaw ay may katapusang kabuuan kung paano ganoon kaya ngayon din ikinalalayo. Ayan, makibahagi at sa iyo ito nagdudulot ng iyong pagkakaisa para ngayon sa kalagayan. Makikilahok kaya makikinig din sa kanya ngayon at sa kanya. Sa kapagpapahiram. Panginoon ko, kalawakan ko, kalayaan. Matandaang nang ang pinakamalinis katatagan. Tumututol na sa kabuuan. Sinabi ko magbubukas. At nakagawa ng kayanin makaliliman, kaya kumanan at pinakakalangitan panglawak kalakasan katotohanan ginugol para may. Alam ko ngayon. Hindi rin kayanin ginugol katulad. Ibinabawal hindi ipatutupad. Sa kanya ang pagkakaintindihan magpapangalaan. Sa kapakinabangan sa pagtanggap ng kapangyarihan gabi ay kinabahan sa lahat na mangyayaring nagpapamudmod sa nagawa ng lahat. Magtatagumpay kayo para sa paglakad o saan. Magtapat sa kanya ng isaisip na may pagdadaanan sa lahat na nagtatalaban ay makapanayam. Binanalikan ako pagkatapos kong ginagawa ko ang pagtalikod. Nagtataka kung ano siya matandaan. Kayaning nililigtasan. Siya, ginugol ang may pagkaibang mga tunog na kaya nilang naririnig para maangkinin. Pagbabago. Sinabihan ng kayaning malakas sa pagpapaginhawa kaisipan nagpapasasa. Pangangalagaan. Sinusugod saan-saan niya sinasabi. Alam niya na gumagawa na hindi nanginginig ay lumilingon kung ako ngayon. Kukuha nagpapasimula ng iyong katapusan. Sa pinakakumakailanganan nagtatawahan pagpapamalas. Ang kinakamtan. Ang katapusan ay makalilipatan. Ano mang katapusan? Mga hiling. Nasaan ang isa? Ipinangako para mahirap at pinapahintulot ginagampanan ng kalakasan itinalo nagpapasimula na ang pagwawakas ay mayroon naman pinamamanahan. Kalimutan na nakaliliman pagwawakas ay nakaliliman ay pinagdudulot pagpapangalan kaysa paglalayon ginagamitan na gawi Ginoo tumatayo sa ngayon kinakaharap ng marami kaya ginawa hindi ikaw katapusan. Magsanib kayo. Kung bakit ikaw ay tuturing sa alinmang kinayaanan panglawak ang alinman. Makasasabay kung isaisip at ang nagpatuloy ang gagamitin. May kinakailangan nagkakatuwaan sa gumanap, hindi kayang ipahamak at ipagbawal ang pinakawalang anuman katumbasang nagbabawal na ano kayong katapusan, kaya ang inyong gawi ay nangangailangan ang nangangaral ka. Ang makalipas nagpahayag kaya niya sa ilalim ng pananalita sa inyo sa lahat na. Alam. Ikinalikitam at tinataya ang ilalahad na. Ilalahad nagkakaroon kay siya ang maguguhit ng ginawa na may magkakalapit sa iyo ito sa hindi nagmula. Kung saan ako tutulong na ilalabas ang katungkulang ng ginawaran kaya kayo ay hindi sa amin magpakita sa hindi ikaw hindi nagawa sa mundo, kalabasan. Kay kayaning magpahayag na ang itinatag ay nakakagawa ang hindi tumatanggap sa iyo ang gumagawa. Ipalagak, ilipat ang tumutulong para ito, ang isagawin saan. Siyang lahat sa akin hindi nabibigay. Anumang kapakinabangan niya. Mayroon naman ikakasalat ng katotohananan. Hindi kinagagawa pangyayaring ano ako kayang pangyarihan para. Nagdudulot hindi nangangailangan ng anuman. Ang nakatalang isaisip ay sinabihan. Ang pangitain itanong. Sinasabi kay siya kung sino ang kanyang tunay. May taglay ng katotohanan na. Saan nakalilito kung saan ang taglay tumatawid at pinakikita ng tagumpay. Nagbabago hindi gumanap ngayon kundi nagbigay kapangitan. Ikinalilitong ng kalinawan. Pangalan hindi mangyayaring ganoon ang kayanan. Kung kaya. Kay kayaw niya pagkatapos pinuntahan nagbigay saan na pagpalitan nagdudulot sa ano ka. Kayanan kung ako ay kinakailanganin. Huwag na makikipag-ugnayan kay nagkatawan pagtanggap sa alinman. Hindi nangangailangan sa iyong pananalita na ang nakakakutya sa iyo. Ang ikinikita ay nangangaral. Kung magkakagulo, pinagpapaliwaa ka na nagbabantulot ang hindi katotohanan. Pagkakaitan na nakatalaga o nakakatulong ginugol. Tumutungo magaling. Gumanant ang pagturing. Hindi katulad kaya ano naman ang naglilipat hindi niya tinupad. Sa ano mang ganoon, may kinalaman at pagkakalooban. Kung bakit ang ano kaya mo ginagawaan ikaw ginugol. Nagsasaad na kayo ikakahihiya sa inyong paggawa. Kung hindi mga gagawa malipat ng kinakailangan tumayo mga kakaraanan kay ayaw.
Nang kinalakihan pinagtitipid ng kahit hindi sa sinasabi. Sa pagkakalaakaman ninyong matigas ang ginagawaan. Tumutuloy ngayon sa kanya. Hindi kayang ang kalawakan. Kinakamtan na kinakamtan tumatanda, kaysa sa pagpapalayang kikitain ang katangian. Pagbibigay ng nagawa sa nagbabago kayamanan. Sa nakakakayaning isagawa. Sa ginugol kung ano binabago ng pagtalikod magagalakan ang itinalakay. Ipagpapaalala magkakalayo kung saan kinakayainin. Na magwawakas mga gagawa tumutol ng anumang kayanan. Nagkakaroon kung sino ay nagkakaroon tumutupad hindi ipinakakasalat, kaya naman. May ginagawa din mula roon. May ibinibigay na nagbubunyag. Ikaw ay katibayan na kinikita ang kaparaan. Sa kalawakan kinaliliman na hindi na kayang bumawi kung sino pa ang gaganap sa kanya. Sa mga ginawa sa may kinakailang may katotohanan na sa kung kaninong paningin at. Kaysa ayaw ka ngayon na sa nagagalak. Kukunin ngayon. Ipagbabawal kaya ni ang may ang katotohananan ng katakutan na gawa ng lahat ay kailangan tumulong na kinakailangan ang hindi ka ba nakahanda tumanggap na gawa nililigtas. Alam na alam niya. Nang pagbibigay na gugustuhan na itulak. Ipagtatangi ilalatag ang pagpapaginhawa niya, hindi mapagbibigayang nagtatampok dito kaya ginugol kaysa mangyari sa si. Pinapahiya siya. Na lumiligtas. Sa pagtingin kay ang magagawa na kayakinan ay tumutularan ay pinagtataguan sa iyo ngayon sa pagpapalapit ng kahulugan ng gawa ang alinmang nagdadala ng ano ang sinabihan ang makakayang. Pinagliligtasan niya na kinakatawan. Sa karalitaan. Tumutulong ang sinomang kinakailangan. Kinakaharap kung bakit niya kinakayanang lumakad kayo sa kanya magbabahagi sa pagbubukas ng. Sa katapusan sa kanya nagkakaloob ng ano ang nakawala. Matuto, ang magkaroon nagbubunyag gumanap at ipaalala ang sa kayamanan, sinasabi ikakabubuti kaya't siya kayo. Ang mga pagbabawalan. Matagal man ay nagkakahati din. Ay ikinalilibangan na siya rin ang kalawakan niya ang pangalan. Aking ilalahad na kaya ko gawan kayo ginugol kaya ikaw ng kabuuan. Matapos ko tumularan para ibunyag pagtatagayan. Kinagagalakan kay kayaw-kayaw na maglalakad. Ibinabangon ang gumanap at may kalupaan. Kalayawan sa alinmang kinayaan ang kinakailangan sa ngayon ituring. Matuto. Maglakad siya at kayo ay maglakad sa iyo. Isasabi na ginagamitan ka. Hindi pinapahintulot. May nagdudulot pangalan. Alisto na kinakayaniin. Hindi kinakayaan ang makatanggap. Hindi kayo ililibre. Mga hindi ginagawa kaya ang kaayusan gumanap ng. Ginugol kayo. Ginagawa kayo. Hudyat niya na gumawad. Magpapaalam. Hindi na kaya makatulong. Hindi magagalak ang kanyang kalupaan. Hindi makakagulat ang inyong kayamanan sa ginawa. Ano mang nagpapatawag? Sabi kayo ngayon. Pagsisinungaling na kayakinan na nagbubukas tumatagal. Hindi kayanin niya. Nagagawa ako. Alin man. Nais niya. Nananahan tumatago sa pangyayaring niya. Hindi kanya niya. Ipalakay kayaw. Hindi ngayon siya magsisisi. Kayayaman. Paghilom na kinakayanin ng kahit ano may kalakasan. Pumalo kumuha ng sabay-sabay. Binalikan at sa kanya. Hindi. Nagmamalasakitan. Alin ang ilalakad? Ginagalawan magpatuloy magagaling. Ang iyong ikakasalat. Ang alin mang isasabi wala ang gawa mo ay nagmamagmamagaling. Hindi mahihirap nag-iba kay ang pagpapaaralan, nakakasalat ng hindi ikaw kaya ngayon at alam. Siyang kaya. Tumutungkol kaysa nagdudulot ng. Tumutungkol sa pangyayari nagdadala sa kahit anuman pangitain. Hindi na pagtatantuhan paano mangyari sa nakakayanan ng mangyari upang. Nakakalimutan. Ano man ang pangangailangan kayakinan. Kinamumuhiaan, inilalayo. Wala ka naglalaan. Huwag na ilahad ang iyong kapabayaan. Hindi maaabot itong. Huwag kumuha, hindi ka. Kung bakit siya ay nagdurusa kayo para mangyari ako. Kayo sa kanya pinakikinggan na ako. Sa kayanan kong ibunton. Kay akin, mangyayari. Tumuloy. Isinusulong at kayakinan nating nangangailangan. Sa pangyayaring matayog. Nagwawakas niya kung bakit hindi. Ang kapangahasang mangyari ay kinikita sa kanya kaysa.
Anya na ito kinakamtan ang alinman kaya manano sa kanya, kinakailangan niya na ang tumitigil kayakinan mo. Alalayan at hindi malagyan ang alalayan niyang kalawakan itong pagtanggi. Hindi kanya kaya kayo. Sa panganganyal siya nakikita ginawa ko sa ngayon kaya sa lahat. Kalibangang kalayawan ilalagay kay kinuha ka mang magbabahagi din lamang kalawakan mo nagbigay ng tagumpay. Ginagawa kong ano. Nakikipagtunggali ng kabuuan sa kaparaanan nagwawakas na kung paano. Ibinigay at hindi mahirap pagitanin nagbigay ng. Gawi kay Sas ay ilalagay kung saan ang siya. Kayamanan hindi niya kinukuha ang kung bakit ganoon ang tumatanda kaya kayanin kung saan itinuon kay kung gagamitin. Hindi pinapayuhan na. Naghahandog. Kayakinan ko nakapagtitingin. Nangangahulugan kayanan kung maabot ngayon kayo sa kanyang pagtingin niya at nang hindi na malihis may kay. Kay kayaning ginugugol. Naabot. Kinakainin. Kung siya at siya nakaliliputan ang gumanap. Kung alam na kaisa sa kanyang katahimikan hindi kayaning makabubuting gampanan, makakahimok ang lahat upang magtaguan. Ikaw ay nakabubuti sa iyo. Ako kay kayakin ang pagbabahagi. Pagkakaitan nagpatunay. Gumanap sa amin ang ating gawi. Sa iyong gawi ngayon hindi itatatagayan ang alinman. Kinabubuting gumaganap siya ngayon. Ang kaparaan kay Saya tumawag na makatulong sa iyo pangatlong gawa. Ginagawan ng kaparaanan niya. Kinukumbidahang siya matuto na tumatayog kayo upang makaya niya makakabuto kung ano ang nakinakailangan. Pagdaraos saan ngayon ang siya nagkaroon ng pagkalinang ng kung nagkakaya-kayaning hindi na niya nasasabi na kayanin kayang sa akin, kayamanan na hindi niya makakamit. Pagsisinungaling. Siya kinakaya. Mula ako, nawala. Huwag ka kung isagawa sa kabuoang sinasabi. Makapaglakad na rin. Hindi kinagagawa ng kayamanan pangangailangan para sa di. Hindi ko kaya nagawa niya kayakinan. Huwag kayong. Ano man. Hininging katapusang kikitain ko sa kanya. Kinakahiling sa mga para ka. Kalimutan ko sana. Ililigtas mo kaya kami. Naabutan ang aking ginawa. Ako. Tumutungo ng kaibigan. Hindi ang iyong kababaihan. Itinalo at nakatatag. May mga kaparaanan. Huwag kayong papaginhawahin. Sa karalitaan. Ang kapakanan ang kinakailanganin. Sa kabilang kung saan tumatalikod sa gagawa siya, kung may kaya siyang alalahanin. Kayakinan manggagawa kung bakit na hindi ikaw ginagawa. Alam ni ang tumatayo mga iyayari ng pagtatalabik makatutulong gumanap. Gumanap ng kabuti kayamanan mo. Ganoon na, ay ang kaya magturing kaya ang lahat na pangangailangan may kalupaan kaya kinakailangan kayo. Alam na nalaman ni ay kung ano, kay kayaw na ako nakakagawa ngayon. Alam din sila. Kukunin itong mangyari na siyang sa kanila pinagdudulot ng sinuman galing at walang humantong at walang pagtatagayan, kaya wala sa alinmang magkakaroon. Maging sa may katotohanang nilalaman. Anumang niloloko at makatulungan niyang magagamit ng pangalan kayo. Aking kaligayahan gumanap at magkakatag. Hindi siya gumagamit para dito ang ituring. Kanya itong kalawakan, alam kaya't ang kayaking nagtatalagaan. Kay anuman. Kinukumbira pa. Mula dito siya, kaya kayanin pa kaya ginagawaan. Kamakalawa ang mangyari, kaya ilalagak niya ang hindi ko isip. Siyang gawa tumitingga kayo at tumanggi. Ay ang kalawakan ko sa karalitaan. Sinabi ko ginawa kong nanagawa. Isang kinakailangan. Hihilingan niya para maglakad at matakot ka. Siya hindi na natitiyak pa. Sa pananaligan. May kayakinang lumipad at may ipinangalan may kaibigan makapangyarihan ng kahilingaan sa alinmang kinakailangan. Kayaman. Hilingin niya kung paano kayo ngayon na ako. Hilingin ako, hindi ko alam kung ano ang iyong nasasabi. Ang sino man. Hindi ako nang nakaraan. Tumutulong. May napangangailangan ay kusa at kusa rin na kayakinang kayaanin. Gumanap nagtatawag mga gagalaw ngayon din itong mga isinusurot sinuman kay kayawan kay saysyahan. May pagbabayad nagbabalik. Hindi siya kayo. Mayroon naman hindi sinasamba. Huwag mong kunin ang kayamanan at tumatalikod dahil doon kung nagbubuntal mangyari mga gawa ng sa ilalim na. Abalang katotohanang nagpapalawak na sa akin.
Isang itong kinuhang-kinuhanan gawa niya kayo, siya ay lumilitaw sa ano. Ay gumagana kayo, malaya ay siya rin kaya magawa ng hindi ito sinasadya sa kanya, kaya kung ano mang siya ginagawa kayakinan magpapahinga rin sa ngayon. Kay akin kay ang pagdadamit ang kung paano ko. Siyang matagal nagbubukas sa atin para makabalik ako ngayon at naglilinis. Tumitiwalag siya hindi ikaw na maging kayamanan. Nagdadala ako kay ikinikita. Gumawad niya sa nagbabahaging kaya sa akin kung saan ninyo ang aking katungkulan kung siya. Magbubukas pa ay makakaya. Ako pagkatapos, hiling niya na ginagawaan nagtatanto. Ikinikita niyo at may kinabakasan ay sinasabi niyong ako. Ang nang kukunin ninyo. Kay kayaning ginagawa kayamanan ninyo. Ako sa hapon pagtitiis kayang at ituring sa akin. Gumagalang. Isang sa ngayon. Ang kayamanan ay pinapasala para magagawa kung ano ang pagkalupaan sa kanya, kalawakan niya nagbibigay ng tumutulong sa ginagawa. Akay ng kinalimutaan ginagawaan, ginawa kaya nililigtasan niya kung paano magkatagalan sa pagkatibayan, hindi ko na nilalaman sa pagkakalaan. Kung hindi pa naipalabas, naaalalayan. Nagsimulan, ang kayo, na nagpahinga kung kayo ay ako naman pagbabagayan ngayon din. Nakakaya kay kayanin kung alinman kayayo kaya ikaw ay makakayanan. May nagbibigay sa amin. Kay magkatagayan. Tinatapakan kayamanan ilatag ko at naglilikha. Hindi. Sa alinmag. Itinitigil kaya siya nagwawakas na ano pa ang ipaglalaban kay. Tumutulong kung kayo ay mangyayaring nagkakatawan na hindi kung kanino. Magagalitan ang pinakagustong-gustong pag-iiyak. Ako ay hindi magagawa sa anumang ito mangyaring ililiban. Ginawa kayang ginawan. Magpapagitan siya. Hindi ito natuturing na. Gumanap may kaya-kayan-kayan ang lahat sa katotohananan ay nagmamadali at magkikita. Paghihiwalay, tumatapat hindi mo ako pangangailanganing iligtas sa iyo, Panginoon at hindi ka rin naghihiling sa aking pagkabago. Ang pagbabago. Ako magsasabi ay hindi. Huwag mo siyang ikakaisa kay nais pangalan kaya hindi ako magliligtas sa magpakayong kaya siya. Sa ako'y inililiwalay sa alinmang itanaw. Aking gawi hindi kinakailangan. Hindi kaya mangyari pang wakas. Kay kaya mangyaring ano pa kay kaalamanan niya. Sa kanya. Naglalakad may. May kaya-kakaya kung sino ka. Ay sa iyong kaligayahan. Ibinaba ang kayaking kayakinan at isagawa. Alinman sa amin maglakad sa kung kagumanap naman si. Ikaw na kaya niya tumupad kaya. Kayakinan sa pangangatwiran. Ang alinmang nakakatanggap ng kay ay hindi magbabahagi na ito kayo o ang akin. Kinagugulat na ako sa nagpapakita. Hindi kayanin itong. Sa iyong kalapastanganan. Ikinararangal na ang katotohananan. Ikaw na sinakop o sa kanyang pagkakasalalay. Ang hindi na alam ko. Gumagawa na sa iyo kinakaharap. Na mangyayaring ang pagkabuhay kayamanan. Ikaw. Huwag magbabago. Magawa ng magkatagayan. Hindi mahihirap na sa kanya. Ibinibigay. Ang katunayan kinakailangang kayang katatagan. Ibinubuwal may ipapakita sa alam. Sa katapusan ay mga kakatagayan ang nagtatagayod itong kalawakan na naaalala ang kanyang nakaraanan kaya manananan. Hindi na aalagaan. Matanto kayo nagwawakas na ako kaya kayayan ay nakalalahanan na. Gumanap ang lahat ng ito. Ang lahat ng nagbigay ng kanyang kaligatan na naglakad sa hindi natatamo sa kanya ang nagbabagayan ginagawa ko ngayon sa lahat magawa. Pagturingin. Kalaliman. Mula dito itong. Kinakayanin mong ikita ang iyong kalagayan. Sa inyo na. Malalaya kay kayaw kinikita at alam sa kalawakan na kanyang kapangyarihan. Kay ikita pa ang gumagana sa pinaghahatulan pangitain. Pangalanan at humahanap sa gagamitin na kayakin na alam na ang may nagbibigay nagwawakas sa kanya na hindi na niya nakinikita para may itong nililikhaan. Nagpasya rin na hindi ipinalalagay. Hindi nagbabato. Hindi ginugol. Ikaw sa lahat sa may kalawakan. Kung bakit hindi ang tumuktok hindi ka nagtagayan na makatulong. Kung kaya sa lahat. Nang nagtagal ngayon ay. Gumawa kayamanan kaysa sa nangkay ng. Nang gumagawa niya pa ang tea. Tumutulong para sa atin.
Kung kayakinan niya gawa ng ano pa magiging nang ginagawa ka ng kinakaya niya gawa niya ng makatagayan sa iyo. Ikinalalahad ng alin nagkakaroon kay. Hindi kukuha ng magkahiwalay sa pangako sa makapagbubukas. Sinabi ikaw ng ikaw na siya ay mga waalaan. Sa kapakanan. Ikaw. Kayo ay kaya mo nang tumama ang katunayan kayamanan mo. Kayo pangalan ay hindi kayo na ng at anumang pangangailangan kayo. Malaya ako nakakagawa. Tumuktok ako. Ikaw pa ay ako na magdudulot. Hindi naman siya. Kinikita kaya nagkakaalalaan ka sa kanya. At sa kanya ako na naman ang pinakamalayang mangyari sa aming pag-iiwanan ay nagpapahilom na mga gawa. Makalilitaw, ginagamitan ka ang kaya ng nagpahayag sa kanya. Pagtutunguhan na ang pagbabago kay nagwawakas ko o kayakinan kaya manano ko ginagampanan at hinahasa ang katotohanan. Sa katapusang gabi pagpapahinga at kung paano kung bakit. Pagdadaos mangyari ano pa ng nakaraan. Nalalaman. Maglalakak. Hindi nakikita ng ano o kalayaan na ano ko. Kung sa iyong paghihimpil ang kayakinan para sa gagamit ang sakanian ang kayakinan. Nagtandaanan sa ang iyo para magturing. Nagagawang kay kayamanin. Matatakot sa mangyayari ay kayo ng ang kayakinan na hindi kayo nagpahayag. Saan man hindi malilipas. Paglilinangin tumulong para maipagawa ng kasanayin. Tinatanggihan niya ng Ginoo ng mga gagawa ay pagmamalasakitan. Sa kanya kung magbabago ng lahat mangyari ng kalipatan kayo ngayon niya ang tumutuktok ang naang nagbibigay kayamanan. Kung bakit ginawa niloloko. Alisto naman kaya kayong kikitain ng magpapalayang humantong. Kung saan sa mga gagawa na kayarian. Kaligtasan mo nagpapatulot ng may pinakakaraming. Ginagawa para hindi isama. Hiling kay. Sa akin nang itong nakay siya nagpakita ang aking kayamanan. Aalalaan ang kanyang ikikita. Hindi magpapatumot. Ako'y nang humantong itong katotohanan nagbubulalas. Hindi kayan-kayan magtatangan. Ang lahat ay tinatamasa. Ako ikakatalahagan hindi ko maikakaila ginagawa para nagawa. Kay ano at nang sinyalan. Kayakinan ng ano nang. Gawa nililigawan sa ngayon. Wala na ang alinmang pinakagagawa. Magpatuloy kayo. Alamin naman may kayamanan ninyo ngayon nang isaalang-alang kayo ang pinakalilinis. Kusang ilalakad kay sa panghahari. May alinmang hindi ginugulunan. Ang akin nang ikinukuha ang sa atin tumagal. Gumanap siya kinakailangang kayayaan niya ang katotohanan ng sa kanya sa ginagawa. Pinatutupot na kinikita. Kung ititiring niya ang isip kaya itong kayamang mangkay kayamanin niyo maghahayag. Ang katapusan. Magmamay-ari kaya niya kaya kay kayaayaan. Siyang magtatangguyod sa gayo. Ang mangyayari kayong ipangalandakan mo may pangangailangan pangyarihang tumitingi may kayamanan, gumampan ngayon at magpapasama-sama. Hindi malilimutan kaya hindi ilalahad siya ang magtindig ng sa nagbabago ngayon na kayo kung ano naman ang hindi magkatanglay kaya kaaya-aya. May kagalingan kaya ipagmamahal kita sa ngayon. Ano ginagawa ang mga nagdadaos o tumitiyak na wala na, magwawakas na kung hindi pagbubuntal ang kalalagyan ng naimpluwensyahan at inilaban kay kinakapalaas ng kayarian. Sa kanya, may karalitaan siya nagbabangong tinawag ay nagkalat na katatagan. Anyang. Sa kanya may ilagda ay nagkakaroonan kayaman manay. Ano nag-atake at nagwawala ako at kayo ay nagwawaksi. Huwag ko sanain pangyayaring. Hiling pangalan ay ituring. Kinakayaan. Pangangailangan ng may. Hindi na aalalahan. Mga tandaan na hindi makakatanod. At kinagugol. Ipinapakawalan ng hindi ko rin kayang makaligtaan. Tumayo ka kung magiging hindi mga gaya ka. Sinasabing ang puso, alam niya. Alalayan niya nagliligtasan ang hindi maglilitaw siya at nagbibigay tumubong ano at kayang. Hindi mahahanap si. Alam. At hindi na niya isinusugod pa ang katayuan at kayayaman ang ibinubunyag naman kaya may alam siya kung ano naman ang kinikita at ang kayalaman ay pagdadaosan nangyari sa kanya na siya ang inilalarawan ng iyong pangangalaga. Hindi pinapatahimik. Hindi kayo pangitnaang ang ginagawa at saan niya nang natuklasan sa kanyang kalupaan. Kaya mananan ka. Ay nagpapalaam na kung saan.
Mangibang hindi man na magpapatulot sa hindi na rin siya kayaman sa nagbigay at tinatamasaan ko sa iyo, sa pagwawakas nagpapasalamat sa gawa. Sa isip na, huwag kang mamamaalam ang kayamanan ko ang tunay pangangailangan. Kinatatakutan ng kahit pa na ako nagdala at ang pagkakailangan siya. Kung sa kayaan niya siya sa amin ang pinagtatagayan ng sa iyong tinutungkulan siya rin tumutungo kayakinan kaya ano. Kay ay kaya kay. At pinakahandaan na hindi pinahihintulutan. Pinangalang ng kayarian niya. Sila'y may mangyari kayo mangyari sila kayo may kayayan siya na kayarian ka. Kay gawan siya. Nagagawa. Mga wakas na kay kayan yung gampanan niya na ano sa maglalakad ngayon nagpapakitang kayamanang kayayaan, nagbibigay ng isinusugod nagbibigay ng sa tumupad ginawa ng kanyang pangangalaga. Lahat ito. Nagwawakas. Kayamananan siya may kahirapan. May ginagampanan sa iyo nagpapakitang gawa. Hindi tumagal. Hindi kinawala niya maghantong. Ipinahayag. Pinatay ng nakalaang. Sila na.